Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung Iglesia, yung Katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung Apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Ang napakinggan ninyo mga kapatid, walang iba, kundi ang isang kaanib at vlogger ng Iglesia ni Cristo na tinig daw ng karunungan. Bakit sinabi niyang ang Santa Iglesia Apostolika Katolika? Ilang siglo daw lumabas? Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Para bang siguradong sigurado siya, no? Na 17th century daw lumabas ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Bakit? Dahil gamit ang Discourses of the Apostles' Creed, ang kanilang paniniwala, 1870 lumabas ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Babasahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi. Yan, 1870 sa Vatican Council. At dahil 1870, ayon sa tinig ng karunungan, balikan natin para sigurado. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century? Yun bang 1870? 17th century ba yan? Asan na ba yung tinig ng karunungan? Asan ang karunungan? Parang tinig lang yata ang nananatili. Bakit? Dahil ang 17th century ay nasa pagitang taon ng 1601 to 1700. Yun ang 17th century. Ang 18 siglo ay nasa taong 1701 to 1800. At ang 19th century, ibig sabihin, 19th century, 19 na siglo, nasa pagitan ng taon 1801, 1900. Kaya, ang binasa nila ay Discourses of the Apostles' Creed, mali na ang interpretasyon na noong 18th century, hindi iyan 17th century. Noong 1870, hindi iyan 17th century. Kaya, kung narinig naman natin na binanggit ng tinig ng karunungan na 17th century, mali sa kasaysayan, mali pa sa matematika. Di ba? Iyon siguro ang dahilan kung bakit ang pahayag niya nagsagot sa akin, dali-dali niyang binura. Binura talaga niya. Lahat ng mga video, tinanggal. Ating tatalakayin ito. Kumusta? Welcome. Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito.
At inaniyahan natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At meron tayong link diyan sa Factbusters PH. Inaniyahan nating mag-subscribe kayo at sa pangalawang channel natin, Pananampalataya at Katiwiran. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live, mga kapatid. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Para malaman natin kung saan nakaabot ang videong ito, mga kapatid. Paki-comment naman kung saan kayo nakabase ngayon, no, para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan. At makatulong kayo sa ating evangelization online. I-share ninyo ang videong ito hindi lang sa mga Katoliko, kundi lalo na sa mga natangay sa INC. Bakit? Yung nahikayat sa ANC gamit ang mga aklat Katoliko na pinagputol-putol nila, mga kapatid. Pag makita nila ito, ang ating sagot ngayon, at pag-expose sa tad-tad na kamaliang aral sa iglesyang tatag ni Felix Manalo na nagdala sa Iglesia ni Cristo, ngunit tunay na iglesia ni Manalo, sigurado talaga, mga kapatid, na ang mga kasalukuyang nagsusuri, tulad sa mga nagkomento, nakita nyo ba yung mga nagkomento sa mga uploaded video? Anong sabi? Iniwan na namin ang INC. Nakita nyo, basahin nyo. May mga nagpahayag na iniwan na talaga nila ang INC dahil naliwanagan sila sa ating pagtalakay. Kaugnay sa matagal nang ginagamit na argumento nitong Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Di natin layunin na saktan ang ating mga kapatid, pero sandali, may nakita ako ni Joseph Santuray. Magandang gabi, Brother Wendell. Meron akong napanood na video ng isang vlogger na Timeline PH tungkol sa ito kay Jose Rizal at kay Tatay Digong. Sa iglesia ni... Okay. Ilagay ninyo dyan kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Ulitin ko, kung makita talaga ito sa mga nahikayat sa INC, mga kapatid, at kung bukas ang kanilang isipan sa paghanap ng katotohanan, sigurado talaga na titiwalag sila sa siktang tatag ni Felix Manalo. Ating sasagutin, mga kapatid, itong tantad na kamalian na ang history ginawang history. Isa na ito, tinig ng karunungan. Pero may tinig, iba yata ang ating observation. Meron kayang karunungan? Bakit? Imagine, ang 1870 para sa kanya, 17th century. Balikan muna natin. Ito'y tinig ng karunungan, isang kaanib sa iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd,
ang pangalan yan ay parang assembled na jeepney. Yung iglesia, yung katolika, ibang taon ikinapit sa pangalan nila. Yung apostolika, ibang panahon din nang idagdag nila. Yung katolika romana, ibang taon din ikinabit para madagdag. Yan. Kaya, parang jeepney chop-chop daw. Okay. Ngayon, ang gusto niyang ipalitaw, mga kapatid, kaya nga nasasabi nating may tinig. Ang title kasi sa kaniyang vlog ay Tinig ng Karunungan. May tinig. Pero asan ang karunungan pag ang 1870 ay para sa kanya 17th century? Aber, asan na ba ang karunungan diyan? Dahil pag sasabihin mong 17th century, dapat hindi 1870. 17th century, 17 siglo, nasa bandang taon na 1601 to 1700. Yun ang 17th century. Pag 18th century naman, nasa taong 1701 to 1800. Pag 19 na siglo naman, nasa taong pagitang 1801 to 1900. Kaya, nabanggit natin na ang 1870 ay ika-19th century siya. Hindi po siya 17th century. 17 siglo. Tandaan natin. Kaya, simple lang. Kung binanggit man niya at talagang narinig natin na ang 1870 ay tinatawag niyang 17th century, isa na yan. Mali pa sa kasaysayan, mali na din sa matematika. Diba? Kaya sa kaniyang video na ang pamaga tinig ng karunungan, may tinig. Pero sa century, siglo pa lang, iwan ko saang karunungan. Kaya, ano ang palatandaan sa brainwash? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. O, yan. Maling aral, di makita daw. Pero siguro sa advice ng mga ministro ng INC, mga kapatid, no? Sa advice ng mga ministro ng INC, binura niya ang lahat niyang video. Lalo na ang pagsagot natin at ang paggamit niya nitong papal encyclical. Dahil alam naman natin na mga ministro ni Felix Manalo sa kanilang pangangaral, di makatindig kung hindi binabanatan ang pananampalataya ng simbahang Katoliko. Tulad sa pagtalakay nitong mga miyembro ng The Revealers sa Iglesia ni Cristo, gamit nila ang Discourses of the Apostles' Creed na 1870, diniklara ng simbahang Katoliko daw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya 1870 nagsimula. Pakinggan natin, mga kapatid. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Basahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi, ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Ayun, doon na po nabuo. Na po. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya Siri. Ayan. Otay-otay na nabuo daw, mga kapatid. Otay-otay na nabuo. At dahil sa kanilang doktrina, otay-otay daw na nabuo, gusto nitong, anong sabi ng tinig ng karunungan? Before ang 17th century, mali na siya. Dahil hindi 17th century ang 1870. 19th century na yan. No? Kaya, research naman pag may time. Before 18th century, 19th century mga kapatid, ay para sa kanya, wala pa ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Balikan natin. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. So, para bang meron talaga siyang tinig na karunungan, shout out daw kay Muslim Islam. Hindi daw umano ginagamit ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana 17th century pababa. Mali na siya sa siglo dahil ang tinatalakay dito 1870. Ulitin ko, ang 1870 ay hindi 17th century. Pero mali pa rin siya na dun lang ginamit ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Bakit? Kung tingnan natin ang aklat ni Felix Manalo, ang pamagat ay ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana ni Felix Manalo. Ito mabasa natin. Sa parehong ang pitsang ito, pitsang panggigamit dito, ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ay unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano. Ito ang pagpakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Ano ito? Sa pulong na ito, sumipot ang, bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, aklat ito ni Felix Manalo. Anong punto dito? Kung sinabi ng taga-INC na vlogger na tinig ng karunungan na lumabas sa 17th century lang ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, at bago sa 17th century, mali pa ang siglo niya, di pa umano ito ginamit. Ipaano niya i-reconcile na sa aklat ni Felix Manalo, Ang sabi niya, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. ayan. Nakita niyo sa aklat ni Felix Manalo, Council of Nicaea pa lang, meron ng Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Pero siguro, baka magtanong kayo na mga nagsubaybay, kung sa Council of Nicaea, ipinakilala na ang Santa Iglesia Apostolika Romana at nakasulat pa sa aklat ni Felix Manalo parang wala yatang research sa kanilang aklat ito. Bagong relihiyon. Bago daw. Siyang pinamagatan Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya nang sinabing
325, sino ngayon ang paniniwalaan? Itong INC vlogger na before 17th century, mali pa ang kaniyang paggamit sa siglo. Meron na pala. Pero siguro, ulitin ko, baka magtanong kayo, kung sa konselyo ng Nicaea, idiniklara ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Bakit sa 1870, na ang 1870 tinawag nitong vlogger ng INC na 17th century daw, bakit idiniklara ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Sige. Huwag kayong aalis para maliwanagan kayo mga kapatid. Isa-isahin natin ito. No. Ngayon, ganun din ang paliwanag ng mga revealers. Gamit ang Discourses of the Apostles' Creed, official daw umano na lumabas ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church 1870. Ibig sabihin, 19th century. At dahil 19th century, mali ang INC vlogger na tinig ng karunungan na 17th century. Balikan sa natin ang Discourses of the Apostles' Creed na ginamit nila. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Babasahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi, ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya. Yan ang interpretasyon nila, utay-utay na nabuo. Ibig sabihin, 1870. Kaya nang ginamit natin ang aklat ni Felix Manalo, sulo. Anong palusot nila mga kapatid? Hinanap, ni-research nila ang sulo. Ito, Masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah, Meron tayong sulo eh. meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? ayan, binago na naman nila ang issue mga kapatid. Sino ngayon ang sulpot? Inatural, ang sulo, ang may akda si Felix Manalo, founder nila, kaya ang pagkasulat sumipot. Pero iniwasan nila ang issue dito na sinabi nilang ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay dun lang umano lumabas sa 1870. Iniwasan nila, mali na sila dahil binasa pa nila ang sulo. Di ba? Kaya hindi totoo ang pahayag nitong mga mangaral sa INC mga kapatid na 1870 lang ginagamit ang pangalang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. At ayon sa kanila, wala pa umanong ganoong iglesia bago ang 1870. Dahil ang palusot nila sa pasugo nila ay 1870 daw na itatag ang simbahang Katoliko. Kaya nga, kung maalala ninyo si Ramel Parba, sabi niya, nang dumating sa Pilipinas ang Iglesia Katolika,
1521, wala pang opisyal na pangalan. Mali. Bakit mali ang pahayag ng mga mangangaral sa INC na 1870 lang, mga kapatid? Tandaan natin, mas maaga pa sa ika-4 na siglo, ginagamit na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At nabasa yan kahit sa aklat ni Felix Manalo, ang founder sa INC. Ang pamagat sulo, binasa pa nila, di ba? Balik natin ha, sila mismo nagbasa. O, balik natin. Ito, Masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah, Meron tayong sulo eh. meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. yan, binasa nila. So, ibig sabihin, mali ang kanilang panindigan at aral na 1870 lang lumabas ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana dahil mismo sa aklat ni Felix Manalo na ang sulo ay pinatunayan na sa Konselyo ng Nicaea 325, ginamit na ang ipinahayag na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi lang sa Konselyo ng Nicaea, mga kapatid. 325, 381 Anno Domini, no? Sa tinatawag na Niceno-Constantinoplan Creed. Yon ay konsiho ng Constantinople. Malinaw din na ipinahayag ng mga Kristiyano ang credo, ang pananampalataya. We believe in one holy Catholic Apostolic. Ibig sabihin, mga kapatid, mahigit sa 1,004 na 1,004 na daang taon bago ang 1870, na itong 1870, ito ang tinawag ng tinig ng karunungan na 17th century daw. Mali, 19th century na po yan. So, umiiral at ginagamit na, mga kapatid, ang pagkakilanlan ng banal, katoliko, apostoliko, romanong iglesia. At ginamit pa nila na ang salitang Catholic, mas maaga pa itong ginamit 2nd siglo. Diba? Noong bandang 107 Anno Domini, isinulat ni San Ignacio sa Antioquia, na sabi ni San Ignacio, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So patunay ito, mga kapatid, na napakaaga na ginagamit ang terminong Catholic Church. Ang problema, binaluktot ito ng mga ngaral sa INC. Bakit? Dahil sabi nila, ito daw ang pagkatatag ng simbahang Katoliko. Si San Ignacio ang founder. Si Parma mismo ang nagpahayag. Si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Katuko. Iglesia Katolika, si Ignacio. So Iglesia Katolika, si Ignacio. Alam nyo, sa mga nagsubaybay ngayon, ang daming problemang haharapin ng INC sa ganitong oring argumento nila, mga kapatid. Pero bago natin isa-isahin yon, na sino ba talaga ang founder para sa INC, dahil sa kanilang aral, si San Ignacio daw, 107 ang founder. Tapos, meron din silang sinabi na ang founder ng simbahang Katoliko ay si Emperador Constantino. Nasa aklat ni Manalo yan. Pagkatapos napasa aklat ni Felix Manalo, iwan ko kung anong espiritu ang bumubulong. Bakit?
Ang founder daw ng Simbahang Katoliko ay si Emperador Justiniano I. Pagkatapos, mayroon naman silang pahayag na ang founder daw at kailan na itatag ang Simbahang Katoliko, 1870 sa Vatican Council at ang mga nagtatag ay ang obispo. Mga kapatid, kung pag-aralan ang history, hindi gawing history. Ang history. Ano ba ang nangyari noong 1870 sa Vatican Council? Noong 1870, hindi iyon itinatag o pinangalanan ang iglesia. Ang ginawa sa Vatican Council ay paglilinaw at pagdeklara ng ilang doktrina. Halimbawa, yung papal infallibility, supremacy of the Pope, idineklara yan. Hindi ito paglikha ng bagong iglesia. Hindi unang paggamit ang pangalang One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa Konsilyo ng Vaticano II 1870. Kaya mali ang palusot ng mga ministro ni Felix Manalo. Yung Roman, paglilinaw, hindi yun bagong simula, mga kapatid. Ang salitang Roman ay ginagamit upang tukuyin ang particular na iglesia na nakaugnay sa obispo ng Roma. Ating Panginoon nga sa Gawa Kapitulo 23:11, di ba? Sabi ng ating Panginoon na maliban na siya ay nagiging saksi sa Jerusalem, magiging saksi din si San Pablo sa Roma. Roma Kapitulo 1:7-8, Hepestis homon katangilitai en holotokosmo, ang inyong pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino bang katuparan yan? Kaya ulitin natin na ang salitang Roma ginagamit upang tukuyin ang particular na iglesia na nakaugnay sa obispo sa Roma, yung Santo Papa, hindi upang sabihing in 1870 doon nagsimula at doon natatag ang Simbahang Katoliko. Malayo sa history, maliban sa sariling history nila. So, bago pa ang 1870, mga kapatid, umiiral na ang Iglesia Katolika na may sentro sa Roma. Katuparan sa Roma 1:7-8, Hepestis homon katangilitai in holo tokosmo. Di ba? Oh. So, yun po ang katotohanan. Ngayon, ang tanong, kung umiiral na noong taong 325, noong taong 381, ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana, siguro, sa mga nagsubaybay ngayon, maitanong ninyo, bakit kailangang ideklarar as descriptive of Christ Church sa Vatican Council I noong 1870 ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Bakit? Hindi dahil, mga kapatid, dineklara noong 1870 sa Vatican Council ang isang doktrina ay doon pa lang nagsimula ang iglesia na Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ang Vatican Council I ay nagpaliwanag at nagpatibay, hindi ito nagtatag ng iglesia. Yes, umiiral na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church bago ang 1870 at mismo ang mga taga-INC sa pamamagitan ng The Revealers, pinatunayan nila yan na sa aklat ni Felix Manalo, Solo, umiiral na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Balikan natin. Masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah, Meron tayong sulo eh. meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, yan. Sa konsilyo ng Nicaea yan.
Oh. At ayon kay Felix Manalo, sumipot. Natural, si Manalo ang author. Anong punto? Di mali ang kanilang interpretasyon na sa 1870 lang umiiral ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil nabasa nila sa Discourses of the Apostles' Creed sa pahina 191 na the bishops at the Vatican Council, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mali. Noong 382 sa Council of Rome, tinatalakay na yang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At mas nilinaw noong 381 sa Council of Constantinople, ginagamit ang pananalitang One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. So ibig sabihin, yung pagiging isa, one, pagiging banal, holy, pagiging universal, pangkalahatan, Catholic, apostolic, nagsimula talaga sa mga apostolis. The true church founded by Christ must be apostolic in origin. At Roman, dahil ito ang katuparan sa Roma 1:8 na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Kaya ang salitang ito, mga kapatid, ay naglalarawan sa umiiral na iglesia. Hindi ito bagong likha. At alam niyo naman, kahit mismo ang aklat ni Felix Manalo na ang pamagat ay sulo, inaamin na meron ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana at sila mismo sa INC, The Revealers, kinumpirma, binasa ang ginamit ko. Masyado tayo minamalit ni Talibong eh. Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah, Meron tayong sulo eh. meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? Sumipot eh. Yari ka, diba? Talibong. At saka bagong Sulpot relihiyon lang kayo. pala yan. Yari ka, Talibong. At sabi nila, bagong relihiyon pala yan. Ay, kumpara na ang binasa ninyo 325. 4th century yan. Ha? Kumpara sa kay Felix Manalo, 1914. Sino ang bagong relihiyon? Pero ang tanong dito, dahil ba nabasa nila ang aklat ni Felix Manalo na sulo na 325, meron ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Gusto nilang iligaw ang mga nagsubaybay na mailayo sa nauna nilang pahayag na 1870 lang umiiral ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Saan? Nung paraan na iligaw nila? Sumulpot daw ang Katoliko 325, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi nila napansin, nagkukontrahan ang pahayag nila. Bakit nagkukontrahan? Kung ang panindigan nila, umiiral ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana sa taong 1870, binasa nila ang sulo ni Felix Manalo, 325. Umiiral na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pero gusto nilang ipalitaw. Sumulpot daw. At gusto nilang ilihis ang isyu. Dahil klarong-klaro sa kanila na butata sila. Pero ang tanong, totoo ba na sa taong 325 sumulpot ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana? Hindi totoo yan, mga kapatid, kahit matingnan ninyo sa kasaysayan. Hindi totoo. Dahil ang simbahang Katoliko na sinabi ng sumulpot sa taong 325 sa panahon ni Emperador Constantino, bago pa si Emperador Constantino, may iglesia na bago pa ang 325.
Kaya nga kung tingnan natin ang aklat, mahilig sila gumagamit ng mga referensya. Ang problema, ginawa nilang diferensya. Ang aklat na Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, ginagamit nila din itong aklat na ito. Anong nakasulat? The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not accept the emperor as God. Oh, so, ang Katoliko ang pinipersecute na. So, ulitin ko, may iglesia na Katoliko bago ang taong 325 Anno Domini. So, ibig sabihin, bago pa si Emperador Constantino at bago pa nangyari ang Council of Nicaea sa taong 325 Anno Domini, may organisado ng Kristiyanong Iglesia na pinamumunuan ito ng mga pare, pinamumunuan ng mga obispo, mga diakono, at Santo Papa. So mga apostol, first century, itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang iglesia sa Mateo 16:18, et ego di cuciato is Petros, et soperam Petram inipicabo iglesiam yam, et portain pironon praebilabot adversus iam. Meron ng tinatawag na Apostolic Fathers, 2nd century, at si San Ignacio of Antioquia, 107 Anno Domini, one of the Apostolic Fathers. Siya ay alagad ni San Juan Apostles. Nauna nating tinatalakay niyan. Sa hindi nakapanood, may pagtalakay tayo sa isang video yan. At si San Ignacio sa Antioquia, siya ang nagsulat at unang gumamit sa salitang Catholic in order to distinguish between the true church founded by Christ and the schismatic churches. Pero galing yan sa Acts chapter 9 verse 31, Himienon Ecclesia Catholis. Nandyan ang Ecclesia Catholis. So ibig sabihin mga kabatid, kung balikan natin ang kang San Ignacio, 107 Anno Domini, mahigit mahigit 200 taon bago ang 325 Anno Domini, umiiral na ang Catholic Church bilang tawag sa kabuoang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, sa mga nagsubaybay at nahikayat ngayon sa INC mga kapatid, sa mga nahikayat sa INC, kung sasabihin nila na si Emperador Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Aber, paano nila, meron pa silang sinabi na si Emperador Justiniano I nagtatag simbahang Katoliko. 6th century. Meron pang sinasabi sila na si San Ignacio nagtatag simbahang Katoliko. Meron pa silang sinasabi na mga obispo sa 1870 nagtatag simbahang Katoliko. Aber, paano ninyo i-reconcile ang inyong pasugo? Pasugo, Marso, Abril, 1987, page 4 ni Phil John Fuentes. Masyado tayo minamaliit. Sandali ha. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Sa pahina 4, 1987, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. O di daw umano matutulan, ayon kay Phil John Fuentes, na ang Iglesia Katolika na umiiral ngayon ay maipabalik sa unang siglo. O ngayon, paano nila na yan tutulan? Sinasabi nila, si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ibalik natin ang Pasugo Magazine nila.
kung si San Ignacio, ibig sabihin, nagsimula ang simbahang Katoliko, ikalawang siglo, 2nd century. Pero, paano nila i-reconcile ito? Pasugo nila mismo. Di ba? Pasugo, nagiging pasubo. Bakit? Pasugo, Marso Abril, 1987, page 4. Phil John B. Fuentes. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Hindi daw niya matutulan na ang Iglesia Katolikang umiiral ngayon ay maibalik sa unang siglo. Nako, ang layo talaga sa kanilang mga argumento. Kaya, ang mga nahikayat nitong iglesyang Tatag ni Felix Manalo, kung sila talagay bukas lang mga kapatid, ang kanilang isipan, sigurado na daming titiwala gayon sa siktang Tatag ni Felix Manalo. Ayun, balikan natin. Itong propaganda nila na ang history ginamit na history. Ano ba ang tunganay na nangyari sa 325 Anno Domini, mga kapatid? Pagkatatag ba yan dahil nasa aklat ni Felix Manalo na si Constantino daw ang nagtatag? Kaya nga, sa mga nagsasaliksik, diyan pa lang, dapat niyo nang itanong anong oring espiritu kaya ang bumubulong sa founder na ito. Bakit mabago-bago ang itinuturo na nagtatag sa simbahang Katoliko sa ibang taon, sa ibang panahon? So, balikan natin, ano ang nangyari sa 325 Anno Domini noong konsilyo ng Nicaea? Hindi ito pagtatag ng simbahang Katoliko. Sa Council of Nicaea, nilinaw ang aral tungkol sa pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo laban sa Arianismo, at ang modernong Arianismo sa ating panahon ngayon ay ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na hindi maniniwala na si Kristo ay Diyos. At meron na tayong pagsagot sa mga argumento nila kaugnay diyan, mga kapatid. So, ngayon, malinaw na ideklara ang opisyal na aral sa simbahang Katoliko ang hindi mabagong katotohanan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao laban sa Arianismo. So pinagtibay ang Nicene Creed. Pinagtibay ang Nicene Creed na nagsasabing, I believe in one holy Catholic Apostolic Church. So, ang ginawa ng konsilyo ay paglilinaw at formal na pagpapahayag. Hindi ito pagtatag ng bagong iglesia. Kaya, balikan natin. Nasa aklat ni Felix Manalo na si Constantino daw ang founder sa simbahang Katoliko. Ang tanong sa konsilyo sa Nicaea, ano ba ang papel ni Emperador Constantino? Hindi siya ang nagtatag ng simbahan. Imagine, meron bang na-convert pagkatapos siya ang nagtatag? Sa history, after the conversion of Emperor Constantine, Catholicism flourished to determine Christianity. Sa World History by Lonnie Goldman, mabasa natin na he stopped the persecutions and made the Catholic Church as the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands were given to the Christian churches. Yun ang sa kasaysayan. Ibig sabihin, ang kaganapan sa panahon ni Emperador Constantino, mga kapatid, yun po ang victory ng simbahan sa matagal ng persecution sa mga paganong namumuno noon. No? So, sa pamagitan ng conversion ni Emperor Constantino, pinapayagan niya ang kalayaan ng Kristyanismo, ang simbahang Katoliko, sa pamamagitan ng pag-isyu ng Edict of Milan sa taong 313 Anno Domini. Of course,
lumitaw ang erehe, na yung erehe na yan ay ang tinatawag na Arianism. Yung Arianism, si Arius, naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Kaya may mga debate na naganap noon, mga kapatid. At isa na sa nag-attend sa debate doon sa Nicaea sa pagpatawag noong tinipon ni Emperador Constantino ang mga obispo ay si Pope Nicholas, Saint Nicholas. Binatukan niya si Arius. Sa kasaysayan, ha? Si Saint Nicholas, binatukan, nasampal niya sa init na argumento. Sa init na argumento, nasampal ni Saint Nicholas si Arius doon. Oh. So, yun po ang pagtitipon sa konseho sa 325 Anno Domini, unang konsilyo ng Nicaea na ipinatawag ni Emperador Constantino, pero ang mga obispo ang nagpasya sa doktrina. Si Constantino nag-attend as observer. Wala siyang ambag sa theological discussion. Kung tingnan natin ang kasaysayan. Kaya mga kapatid, yung sabi nila na ang simbahang katoliko na itatag sa 1870 at yung 1870 sinabi pang 17th century, ang layo. 19th century na yan. Siguro yun ang dahilan kung bakit yung mga video niya na nagtalakay sa akin, mga kapatid, ay dali-daling binura. Dahil tad-tad ng kamalian, century lang, mali na. So ngayon, yung Katoliko, yun ba ay bagong pangalan lang? Ang salitang Catholic, alam naman natin, galing yan sa Grego. Gawa Kapitulo 9:31, Himion Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erinin ekinyen oy kumudumini. So, ang Katoliko, universal, pangkalahatan, ay descriptive. Hindi tanda ng bagong relihiyon. Tulad sa pagtawag ng Kristiyano sa Gawa Kapitulo 11, versikulo 26. Ginagamit ang pangalang Kristiyano para ilarawan ang umieral na iglesia, hindi para maglikha ng bagong iglesia. Ngayon, ano ba ang ginagawa ng Vatican Council I sa 1870? Yun po ba'y pagtatag ng bagong iglesia? Mali. Maling-mali ang INC dito. Ang Vatican Council I, mga kapatid, hindi pagkatatag ng bagong iglesia. Ang pangunahing layunin ng Vatican Council, una, tugunan ang mga bagong maling aral ng ika-19 na siglo. At lilinawin ang papal authority at ang papal infallibility. At ipagtanggol ang pananampalatayang matagal nang pinaniniwalaan. Kaya, ginagamit ang terminong descriptive of Christ Church. Ibig sabihin nito, ipinahayag ang mga katangiang one holy Catholic Apostolic Roman Church, paglalarawan sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito bagong imbento noong 1870. Pansinin ninyo ang termino, descriptive. Ang salitang descriptive, paglalarawan, iba sa creative. Deklarasyon. Ang salitang deklarasyon, iba sa salitang foundation. Kaya ang tanong, ito, bakit kailangang ideklara pa kung matagal na itong umieral? Bakit kailangang ideklara pa sa 1870 sa Vatican Council
ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church kung umiiral na ito sa Council of Nicaea sa taong 325 Anno Domini. Ganito ang prinsipyo sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang simbahang Katoliko, mga kapatid. Kapag may kumukwestiyon, saka nililinaw. Kaya may council. Tandaan natin, ang konsilyo, mas una pa kaysa pagkabuo sa Biblia. Dahil ang first council ay nangyari sa Jerusalem sa taong 50 Anno Domini at binanggit yan sa Gawa Kapitulo 15. So, kapag may bagong maling aral, saka formal na may tinutukoy. Halimbawa sa Biblia. Halimbawa, ang pagdeklara sa konsilyo sa Nicaea 325, idineklara na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi ibig sabihin, doon nagsimula ang kanyang pagka-Diyos. Doon iniminto, idineklara lang ang di mabagong katotohanan na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano mula pa sa mga apostolis. So hindi ibig sabihin, doon lang nagsimula ang paniniwala, kundi doon lang ito formal na ipinaliwanag laban sa mga tumututol. Ganon yan. Ang hirap paunawain, maliban lang kung ang layunin ay babalaktutin nila ang kasaysayan para makahikayat sa maling paniniwala. Mga kapatid, kung sundin natin ang maling lohika ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, may mga problema sila. Kung sasabihin nila na noong 1870 lang diniklara, kaya doon lang nagsimula ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana, abay lalabas na wala ring kanon ng Bible bago ang 382 Anno Domini. Dahil noong 382 Anno Domini, doon pa idineklara. So, ibig sabihin, wala pang Katoliko bago 1870. Paano yung nagkasalungatang aral nila na si San Ignacio daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko sa 107 Anno Domini, tapos itinuturo naman nila si Emperador Constantino sa taong 325 Anno Domini nagtatag daw sa simbahang Katoliko. Tapos itinuro naman nila si Emperador Justiniano I na nagtatag daw sa simbahang Katoliko. Di ba? Ang gulo. Napakagulo. Naaral ito. At kung balikan natin ang kanilang argumento na ang simbahang Katoliko ay doon lang nagsimula sa umieral ang One Holy Catholic Apostolic 1870. Kung balikan natin mga kapatid, nako, lagot sila sa aklat ni Felix Manalo. Bakit? Ang aklat ni Felix Manalo nagsabi, sila mismo ang ating pakinggan. Ito, mga kapatid. Ang Sandali. Ito. Masyado tayo minamalit ni Talibong Akala niya wala tayong mga ganyan. Hoy, Talibong, kumpleto kami. Ayan, tanggap niya rin ba yan? Page 30 yan. Ah, Meron tayong sulo eh. meron. Ayan, sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, sino ngayon ang sulpot? So, tawa-tawa pa sila. Sino ngayon ang sulpot? Ang ginawa nila para mailayo sa isyo na sabi nila 1870 lang lumabas, umieral ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. So, napansin niyo, sa aklat ni Felix Manalo, ang sulo sa tiyak
sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Romana. Binanggit na diyan ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana sa Konsilyo ng Nicaea noong 325 Anno Domini. So, kaya batay mismo sa aklat na sila ang nagbasa, mga kapatid, malinaw ang kontrahan, malinaw ang pagsusuwagan. Sinabi ng INC, 1870 lang lumabas ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, pero sa sariling aklat na ang nagsulat, ang may akda ay tagapagtatag nila, 325 Anno Domini, meron ng Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi pwedeng parehong tama ang nagkasalungatan nila, mga kapatid, na pahayag. Di ba? Hindi pwedeng parehong tama yan. Kaya, maling-mali talaga, mga kapatid, na sinabi nila na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nagsimula lang noong 1870. Ang katotohanan, 1870 ay pitsa ng paglilinaw ng isang doktrina, hindi pagsilang ng iglesia. Kaya, may malinaw na ebidensya, historical, mula sa 325 Anno Domini, mga kapatid, at maging mula sa aklat ni Felix Manalo na umiiral na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. O, ngayon, sino ang paniniwalaan natin diyan? Sa mga sinabi nilang hindi pa umiiral ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, mga kapatid. Kaya, sinagot lang natin punto por punto itong mga matagal na din nilang tuligsa sa simbahang Katoliko. Napansin nyo ba? Nagkukontrahan talaga. Nagkukontrahan ang kanilang mga aral. Kaugnay kung sino ang founder ng simbahang Katoliko. Bakit? Imagine, ang kanilang aral, mga kapatid, batay daw sa aklat ni Reverend Father Edward Taylor, si San Ignacio ang nagtatag. Balikan natin to si Parba. San Ignacio ang nagtatag. Sandali. Eto. Sandali. Yung iba pa. Dahil nakita ninyo na ayon sa kanilang pasugo, si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Ano ang lusot nila? Hindi naman pinag-uusapan dito si San Ignacio. Ito. Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Kristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun. Ayaw na nilang pag-usapan si San Ignacio. Dahil nabuking sila sa kanilang Pasugo Magazine na ito pa lang si San Ignacio na gusto nilang ipalitaw na nagtatag sa simbahang Katoliko. Nasa Pasugo Magazine nila na alagad ni San Juan Apostol. Kaya kung alagad ni San Juan Apostol, mga kapatid, therefore, si San Ignacio, mga kapatid, ay konektado sa tunay na iglesia. Konektado sa tunay na iglesia si San Ignacio. Pero, balikan natin kung mapansin ninyo, itong napakagulo na aral nila kaugnay sa founder ng simbahang Katoliko. Bakit? Imagine, si San Ignacio ang founder. Balikan muna natin. Ito ba? Matod
sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. So, napansin ninyo mga kapatid, sa binasa pa lang ni Parma, nabutata na siya. Bakit? Iginiit na si San Ignacio ang founder daw ng simbahang Katoliko. Pero sa nabasa niya, the Church of Christ, the Church founded by Christ is here for the first time called the Catholic. Oh, nabasa niyang the Church founded by Christ is here. Pagkatapos, si San Ignacio ang nagtatag. Ayon sa aklat na Roman Catholic by Edward Taylor. So, yun ang sinipi kadalasan ng mga INC minister sa kanilang pangaral. Si San Ignacio na nag-imbento sa pangalang Catholic, siya daw ang nagtatag. Nagkaproblema sila dito mga kapatid. Bakit? Ang pag-imbento ng pangalan, hindi yan pagtatag ng iglesia. Kahit si Reverend Edward Taylor sa naturang aklat na sinipi nila, mismo, naglilinaw talaga at nagsabi ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay narito na at binasa yan ni Parba. Ulitin natin, si Parba. Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. O, dito pa lang butata na. Kaya, kung si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko, bakit ang iglesia ay umieral na bago pa si San Ignacio? Bakit sa Pasugo Magazine nila, sinabi ni Phil John Fuentes, I have nothing the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back to the first century. Oh. Di ba? Pagkatapos idagdag nila, ayon sa Discourses of the Apostles' Creed, ang mga obispo daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko 1870. Oh, so dito naman, kolektibo na ang mga obispo daw ang nagtatag. Kontra ito sa unang pahayag. Anong unang pahayag? Si San Ignacio daw ang nagtatag. Ngayon, bakit mga obispo na naman? Kung ang mga obispo, bakit kailangan pang iugnay si San Ignacio? At ayon kay Felix Manalo, sa aklat na Sulo, si Emperador Constantino daw ang nagtatag. Doon sa Roma itinatag. Direktang kontra na naman ito sa unang argumento na si San Ignacio ang founder. Diba? At pangalawang argumento nila mga kapatid na mga obispo ang founder at si Constantino daw umano founder na hindi naman obispo. Hindi rin siya si San Ignacio. So dagdag pa. Buhay na ang simbahang Katoliko bago pa ipinanganak si Emperador Constantino noong taong 337 Anno Domini. Meron pa silang aklat, ang INC, na ang nagtatag daw sa simbahang Katoliko ay si Emperador Justiniano. Napansin niyo mga kapatid? Grabe, nagkasalungatan talaga. Di ba? Nagsusuwagan. Kung si Emperador Justiniano ang nagtatag, Justiniano I,
Yun ay ika-6 na siglo na emperador na sinasabi nilang nagtatag. Lalong lumalala tuloy ang kontradiksyon. Si San Ignacio, 1st to 2nd century. Constantino, 4th century. Justiniano, 6th century. Mga obispo, 1870. 4 na magkaibang pagkatatag, magkaibang siglo. So, ano to? Hindi ito simpleng pagkakaiba ng opinyon, mga kapatid. Ito ay malubhang kontradiksyon na aral laban sa simbahang Katoliko. Iba't ibang tao, iba't ibang pitsa, iba't ibang paliwanag. Walang iisang consistent na aral. So, kung totoo ang isa nito, ibig sabihin, mali ang tatlo. Kung lahat ay ginagamit, depende sa argumento. Hindi na ito doktrina, kundi palipat-lipat na depensa. Di ba? So, wag lang magalit ang ating mga kapatid dahil alam nyo naman sa matagal na nila ng argumentong ganito, mga kapatid, atin lang sinagot punto por punto. At hope na sa pamamagitan nito, mabuksan ang isipan sa mga nagsaliksik ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong yun lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.